So, kakakain mo lamang ng hapunan pero bakit parang pilit ka pa rin inuutusan ng utak mo na buksan yung ref mo at maghanap ka ng matamis? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ang tawag dyan, hungry brain. Maraming pasyente nagsasabi sa akin na ang problema nila ay wala silang disiplina, mahina daw ang self-control nila, kaya sila ay hindi pumapayat. Pero alam nyo ba na hindi natin palaging sinisisi dapat ang willpower? Kasi kadalasan, ang kalaban natin ay hindi ang kakulangan ng disiplina, kundi ang sarili nating biology. Ang ating utak ay naka-wire para maghanap ng reward o pabuya. Lalo na kapag tayo po ay pagod, kapag puyat o dumaranas ng matinding emosyon. Kapag tumaas ang cortisol o yung stress hormone sa ating mga katawan dahil sa dami ng problema sa trabaho o sa bahay, ang utak natin ay maghahanap ng mabilisang pamamaraan para kumalma. Ang pinakamadaling pamamaraan para maglabas ng dopamine o yung feel-good hormone ng ating katawan ay ang pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa asukal at sa taba. Highly palatable kasi ang mga ito. Kaya hindi ka naghahanap ng broccoli kapag ka nasa stress ka. Naghahanap ka ng cake, ng milk tea, ng ice cream. Paano ba natin malalaman kung totoong gutom nga ba ang kinakalam ng tiyan nyo? O baka naman nag-iinarte lamang yung utak mo dahil sa stress? Napakasimpleng suriin po nito mga kapatid. Ang physical hunger o yung totoong gutom ay unti-unting nabubuo. Nagsisimula yan sa bahagyang pagkalam ng sikmura at sa oras na ito, kahit anong masustansyang pagkain na nasa harap mo, katanggap-tanggap para sa'yo. Kapag ka nabusog ka na, titigil ka na. Sa kabilang banda naman, ang emotional hunger o yung cravings ay bigla ang sumusulpot-sulpot. Isang minuto, okay ka lamang. Sa susunod na minuto, parang ikamamatay mo na kapag ka hindi ka nakakain ng isang particular na brand ng fast food burger o tsokolate. At ang pinakamalaking senyales ng emotional eating, patuloy ka pa rin kumakain kahit nabusog ka na tila hindi makaramdam ng satisfaction ang tiyan mo. At madalas, sinusundan ito ng matinding guilt o pagsisisi pagkatapos mong ubusin ang isang buong balot ng junk food. Isama po natin ang ating mga paligid. Nabubuhay tayo sa isang environment o sa mundo na tinatawag na obesogenic. Yung environment natin, nag-favor ng weight gain. Paglabas mo pa lamang sa opisina, kaliwat kanan na ang mga tindahan na idinisenyo para tuksuhin ang iyong mata at ang iyong brain, ang iyong hungry brain. Kung ang pantry ninyo sa inyong mga bahay ay puno rin po ng mga ultra-processed foods, mas matindi pong magbigay yan ng signals at mas madaling mag-give in ang sistema ninyo. Ito ang mga uncontrolled eating patterns na hindi masusolusyonan basta-basta lamang ng pagpapalit o pagpilit ng mag-diet kayo o pagpapalipas ng gutom. Lalo ka lamang mag-binge eating dyan kapag ka bumigay na ang willpower mo. Ang kinakailangan natin ay isang konkretong estratehiya para i-hack ang ating sistema pabalik sa tama. Paano natin patatahimikin ng hungry brain? Dito po sa ating practice sa Lipa City, ang focus natin ay hindi gutumin ang pasyente, kundi busugin sila ng kalidad na nutrisyon. Ang tawag natin dyan ay ang pagsasaayos ng satiety. Kung sisiguraduhin po natin ang bawat meal sa inyo ay siksik ng kalidad mula sa whole plant foods na mayaman sa fiber at may sapat na lean protein, mas matagal bagong muling mag-spike ang inyong cravings. Sa halip na i-restrict ang inyong mga sarili, tinuturuan po natin kayong lumayo sa tukso sa pamamagitan ng pamamahala ng inyong stress at pagsasaayos ng inyong sleep hygiene. Dahil ang puyat ay isa sa nagpapataas ng inyong hunger hormones. Ang pagtupad din po sa inyong mga kadahilanan kung bakit nyo gustong magpapayat ay hindi po nangangahulugan ng pagpapahirap sa inyo o pakikipaglaban sa inyong mga sarili araw-araw. Ito ay tungkol sa pag-intindi sa inyong biology at paglikha sa isang malusog na kapaligiran kung saan ang mga tamang desisyon ay nagiging natural na bahagi na lamang po ng inyong pang-araw-araw na buhay. O ayun, sana po may natutunan kayo. Kung meron man, pakishare sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. At kung kinakailangan po ng tulong sa klinika, call the number down below. See you sa clinic. Ingat.